Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Welcome po. Good morning sa lahat. Good morning po. And welcome sa ating celebration po this morning. And of course, we'd like to thank the Lord for the many graces we have received. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng biyaya na ating natanggap. Patalangin po natin lahat ng kailangan, especially yung mga naghanap po ng trabaho, nawawalan. And those who'd like to pass their own exam. For those who are sick and bedridden, now in the hospital, sa lahat po nagsiselebrate na kailang birthdays, anniversaries today. And sa ating mga siblings now, with the family trees. And for all the souls purgatory or any other intentions that you'd like to include in our Eucharistic celebration. Kaya mga kapatid, tinitipon tayo bilang kaarib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo ngayon sa maway Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na pag-aanyaya ng mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawa tayong Panginoon Diyos, patawan tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming kapangyarihan, nililiwanagan na iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pagpinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak at pagkalooban mo makapangwawaksi sa tanang salungat. Sa ngalan Kristiyana sa iyong tinatanggap upang ito'y ay talagang mapangatawang ganap sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Tahimik ang buhay ni Amos bilang pastol nang bigla siyang sinugo ng Panginoon upang maging propeta. Bagamat nabulabog ang kanyang buhay, patuloy na nagtiwala si Amos sa Diyos, lalong-lalo na nang usugin siya ng saserdote. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias ang saserdote sa Bethel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pangbansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos,
Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, pagdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Tugon. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang mandla sa kanyang daan. Tugon. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Gumawa si San Pablo ng awit ng pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob nito sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Tungkulin nating ibalita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi pa nakakarinig nito. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalaya o magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinbang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bahay ngayon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. So good morning. Good morning po. Kumusta na po kayo? Okay lang? No. Ano ba? Mabigat karamdaman nyo? Hindi naman. Hindi naman, no? Masaya naman kayo. Bahala kayo dyan. Anyway, no? So, ang gospel po natin ngayon, napakaganda. Narinig nyo ba? Oo. Narinig lang. So, tungkol ito sa... Okay, Tam? Tungkol sa 12 apostoles, no? Na anong gagawin ni Jesus Christ, ipapadala niya. Diba? Oh. Ang una, ano bang napansin niyo doon? Pinadala niya dadalawa. 2 by 2. Naisip niyo kung bakit na kailangan 2 by 2? Sige nga, kayo nga. Parang parang nagli-lecture ako ngayon, no? Oo. Bakit tigdadalawa? Ba't hindi lang isa? Sige nga. Ako na lang. Di ba, sabi nila, 2 heads are better than 1. Di ba na? Kaya nga, na-remember nyo ba kinasal kayo? No? Dalawa kayo, pero iisa na kayo. Kasi mas maganda na yung mga decision ninyo nag-share kayo. Di ba? Sa mag-asawa, kapag may sharing, okay lang. Pero kung halimbawa, dalawa nga kayo, pero tagi-isang kwarto naman kayo. Tagi-isang pinto naman kayo. Okay? So, paano yung walang sharing? Di ba? Okay. So, ang gusto ni Lord dito, tigdadalawa dahil for support. Ibig sabihin, gusto niya may community po tayo. Ibig sabihin, dapat ang approach po natin ay communitarian. And a community. Like for example, here sa ating chapel, hindi pwede na isa lang ang gagalaw rito. Hindi pwede na siya na lang, siyang taga-tugtog, siyang taga-serve, siyang taga-sindi,
Siyang taga-lahat-lahat na yan. Kaya nyo ba yan? Hirap, no? Ito, manguna lang kayo para mabilis tayo, no? So, mahirap yon. Kaya gusto ni Lord na may kasama po tayo. Kasi ang hirap na mag-isa. And besides, hindi mo alam kung wala nag-feedback kasi sa'yo, hindi mo rin maganda kasi hindi mo alam kung sumobra ka na sa langit o malapit ka na sa impyerno. Di ba? O, ganon. So, tagdadalawa ha. So, huwag kayong magtaka na sa mga organization po natin sa kapilya, merong ay binibigay na tahas, no? Ang ating simbahan na kailangan hindi ka mag-isa. Kailangan sharing sa decoration, sa collection, sa lahat-lahat na. Di ba? Okay. Okay na kayo doon? Sige, pag hindi okay, ulitin ko ulit. Tatagalan tayo. Pangalawa, sabi ni Lord, ano pang dalhin na pwede dalhin? Yung tungkod. Bakit kaya gusto ni Lord na dalhin yung tungkod? Kasi at that time, sa panahon ng Jesus Christ, no? Or even in the olden times, kailangan talaga may tungkod ka kasi yun ang, yung self-defense. Di ba? Ang self-defense, ibig sabihin nun ay may mga asong ligaw. At saka sa paglalakad ko minsan, as for example, kapag masyadong pababa, pag may tungkod po kayo, hindi kayo masaslide. Tapos kung paakyat naman, parang support. So you need a support. Di ba? Okay. But then, ang ating support ay dapat ang Lord lang. Sa totoo lang, symbol na talagang lahat-lahat ay dapat magsusuporta sa atin ay ang Panginoong Diyos lang. Okay? May naniwala ba kayo doon na dapat Diyos lang talaga? Sige. Okay tayo na. Naniwala naman pala kayo, no? So, no problem. Pangalawa ay, pangilan na ba yon? Basta, bahala na kung pangilan na, no? Pero sabi niya, huwag magdala ng puntil, ano pa ba yan? Yung balutan? Ano pa? Damit, pagkain, at parang pera yata, no? Huwag magdala, no? Kayo ba nagdadala kayo niyan? Nagdadala ba kayo ng pera? Siyempre, nakita ko yung mga envelopes dyan, no? Kailangan po natin, no? Okay. So, bakit gusto ni Lord na itong 12 apostles na ito ay magkaroon ng trust sa Diyos? Pag nagsisilbi po tayo kasi sa Panginoon Diyos, trust lang talaga sa Kanya. Maniwala talaga tayo sa Kanya. No? Ang maganda yan, alam nyo, nung na-assign ako doon sa Camotes Island, sa Cebu, ay wala kang madadaanan kundi dagat. Pag merong meeting sa Cebu, kailangan dadaan ka sa, sa dagat talaga. Alam nyo, sa totoo lang, kinakabahan ka naman kasi lalaki ng mga alon, malaki pa rito sa kapilya kung minsan. No? Pag ganyan, at saka pag hindi maganda yung panahon. Pero you have to go. Alam mo, pagdating doon sa barko, no? Sasabihin nila, nako, huwag kayo matakot. Nandito ang pari. Ay, Diyos ko, sabi ko, sabi ko. Kaya yung dasal ko talaga, ang rosary ko niyan, yung dasal ko, kasi sabi ko, Diyos ko, kapag nalunod dito, anong mangyari? Ako ang sisihin. Huwag kayo matakot, nandito si Father. Ganyan. Okay? Para bagang lalong lalakas yung pananampalataya mo lalo. No? Kasi nga mahiya-hiya ka naman na ikaw yung pag-asa ng kawan. Kaya nga, Sos Maria Josep, sa 2 hours niya, 3 hours o 4 hours sa pagta-travel ko minsan, dako, madasal-dasal mo ng lahat-lahat talaga para lang na. Tapos pag kita mo, kasi kasama na si Father, save tayo. Nako, sabi ko, next time din ako magpapakita pa talaga. No? Okay. So, ganun po yun. No? We have to trust to the divine providence. Bakit po? Dahil, alam mo kung ang importante po niyan, dahil wala naman tayong magawa. Marami sa atin, even Sundays, magtatrabaho po kasi nga sasabihin nila, bakit? Mabigyan ba kayo ng pari dyan ng 5 pesos o pambili ng bigas kung magsisimba kayo? Hindi. Kayo pa nga ang kukuliktahan. Di ba? Okay. Pero ito lang sasabihin natin, no? Na kahit anong gawin po natin, kung hindi naman gusto ni Lord,
wala tayong magagawa. Yung mga ipon po natin dyan, anak ko, isang sakit lang niya, wala na. Isang sunog lang, wala na. Kaya nga, lahat-lahat po dapat nakakadepende sa ating Panginoong Diyos. Tiwala lang talaga. Tiwala lang sa Kanya. Kayo ba'y nagtitiwala? Of course, no. Kailangan talaga magtiwala tayo sa Kanya. Yeah? So, ang gusto ni Lord dito ay detachment. Detachment. Okay? Gusto niya, ma-detach po tayo sa mga material na naging sagabal sa ating paglalakbay. Sino ba ang nalilate sa eroplano? Sino ba ang nalilate sa barko at sa mga appointment? Hindi ba yung tayo, dahil ang dami-dami natin concern. Kung minsan nalilate tayo sa simbahan, no? O, pagsimba. Ako, number 1 na malilate, pero wala naman nalilate na pari, no? Anyway, so, bakit? Dahil sa damit pa lang, ay hindi na natin alam kung ano isusuot po natin. Kasi marami. O subukan nyo nga, dalawa lang yung damit nyo. Tingnan ko nga. O, tingnan ko lang, kung malate pa kayo sa appointment nyo. Wala ka na pagpipilian. Diba? At kung ano-ano pang ginagawa natin, tinangan natin, no? Kung wala kayong sabon, perla lang, bahala na. O, wala na kayong kung ano-ano pa riyan. Diba? O, see? Mas konti yung ating dinadala, mas magaan at lalo tayong hindi na late. Okay? Towards the end, sabi ni Jesus Christ, dito kayo sa mga tatanggap sa inyo. Kapag hindi kayo tinanggap doon, anong gagawin? Ipagpag ang alikabok sa mga paa natin. No? Tapos umalis kayo. Alright? Kung ano ibibigay, yun lang talaga. At ano ang misyon? Kailangan na magsisisi ang mga tao sa kanilang makasalanan at kayo ay mapagaling. No? Papagalingin nyo sila sa power of course, sa power ni Lord Jesus Christ. Okay. So, reminder lang po sa ating gospel dito ngayon, itong reflection ko, na ang buhay po natin, maiksi lang po. Okay? Maiksi lang talaga. Very, very short lang. Kailan na kayo nagdibo? Di ba ngayon? Pre-departure area na. Naghahantay na po tayo. Di ba? Okay. So, kailan hindi mabigat ang ating dala? Kasi nga, we are meant to be happy. Happy ba kayo? Tingnan ko lang kung happy tayo, no? Kailang happy po tayo talaga. Dalawa lang ang criteria kung bakit, yung para maging happy po tayo. The first one is, accept who you are. Tanggapin mo na. Kung yun lang talaga itsura mo, tanggapin mo na. Huwag ka na maghanap pa. At huwag ka na magharap na, especially kung medyo gurang-gurang na tayo, huwag na. Huwag ka na magharap pa. At the age of 80, na ma-Miss Universe ka pa. Huwag na. Di ba? So, tanggapin lang talaga. Kung sino ka, tanggap mo lang. Kung ano ka, tanggap mo lang. Tanggapin mo lang talaga. Kung ang buhay mo ay okay lang naman, di okay lang. Huwag na lang mga kung ano-ano pa yan. Kasi, don't you know, na lahat-lahat na ito ay mawawala naman. Di ba? Kahit yung sabihin natin, halimbawa, no, papagawa tayo ng bahay, gusto natin may second floor. Ngayon lang yan, maakyat po natin. Pero later on, hindi mo na maakyat. Tapos pati ito, hindi mo na maakyat. Pati kami yung pari, no? One time may pari kami, huwag nyo naman ipagsasabi, ha? May pari kami, nagbisa sila. Mga 6 o'clock sila siguro nag-start. Mag-8 o'clock pa, hindi pa sila tapos. Sabi, tingnan mo nga kung ano ba. Nako, pagdating pala ng ama namin, nakakalimutan nila ang sunod. Umpisa na naman sila sa ngalan ng ama. Oy, mga pari yan, ha? At araw-araw nagmimisa yan. Ba't nakakalimutan nila? Kasi nga, babalik tayo sa dati nating pagkatao. Okay? Simple lang. Nung dumating tayo sa mundong ito, alam ba natin kung anong nagagawa? Wala tayong isip.
may nagpapaligo sa atin, nagpapakain sa atin, may nagbibihis sa atin. Tandaan nyo, pag bumalik tayo, pagtanda natin, ganun din. Wala na tayong kalam-alam, pati pangalan natin, hindi natin alam. No? And then, may magpapaligo din sa atin, at meron din magpapakain sa atin, magpapabihis sa atin. Gusto nyo ba yon? O, hindi kayo makasagot, ha? See? Ang hirap, no? Pero whether we like it or not, no? Kaya this is a mystery of life. A mystery ng buhay. Kaya nga, hanggang makakita pa tayo ngayon, ma-enjoy nyo pa, enjoy. Ang enjoyment naman ay, second na ito, ay to be contented of what you have. Kung ano kang meron ka, kontento ka lang. Kontento ka halimbawa, kung ano narating mo sa ano na ito, kontento ka lang talaga. Sabi ko na kanina umaga, no? Halimbawa wala kang bigas, may kamote ka naman, at yung kamote kakainin mo, huwag ka na manap ng bigas. Kaya nga, sabi nila, reklamo yun sila, but Father, itong kamote is a musical fruit. The more you eat, the more you thought. Sige lang, enjoy it. Di ba? Enjoy lang talaga. And always smile. So, ang gagawin niyo, alam mo, nung umuwi ako sa amin, meron ako mga nanay-nanay, mga madre. Sabi niya, Ben, o Father Ben, sabi nila, punta ka sa mamaya sa konbento, siguro mga 6 o'clock. Magdadasal kami, tapos 6:30. Meron tayong gagawin. Ay, therapeutic yun, Father, mag-join ka sa amin. Nako, ang gagawin pa nila ay ganito, magdasal sila ng 6 o'clock, matatapos 6:30. No? And then pagkatapos, meron silang tinatawag na laughing session. Tatawa sila. For 30 minutes, tatawa sila. Sabi ko, ang hirap niyan. Sabi, hindi, Father, madali lang talaga. So, anong ginagawa nyo? Ayan, magtitingin na kaming 3. Tapos, ano nakakatawa naman? Hindi nga, Father, nakakatawa yung mga mukha namin Pero, bibigyan namin ng 10 minutes para alalahanin yung mga experience natin. Di ba, marirecall nyo naman yung experience nyo. Halimbawa, nadulas kayo. Di ba? Tapos, perong natamaan ng ganyan. Tapos, di ba, nakakatawa yun? Inaalala nila, nililista nila yon. Tapos, sa laughing session na yan, doon sila tawa ng tawa. Kasi, tawa lang sila ng tawa na, tawa lang talaga ng tawa, no? Hindi ako tumawa talaga. Parang may mga ganun ba? Pero, therapeutic pala yon. Totoo. Kasi the best exercise talaga na maano natin yung mga sa kalubloban natin, yung talagang maitawa natin ang mali sa buhay. Titawanan nyo. Okay? Sa atin, halimbawa ay hindi pantay ang kilay, tawanan mo sa sarili mo. Something like that, no? So, ganun po yun. Yun ay laughing session. Okay? Just to enjoy the remaining days of our life. Okay? Alright. Pero, ang sabi rito sa ating gospel kasi, baka illiteral ninyo, sa atin naman, hindi naman illiteral kasi kailangan naman na tayo may pera. No? Kahit konti, di ba? Okay. So, hindi na illiteral. Ang sabihin, ang gusto ni Lord lang talaga, detachment, no? And then to avoid too much material possession, kasi hindi po naman natin madadala yon sa totoo lang. Kaya nga, kung meron kayong mga damit na mga, may isusuot nyo na. Kasi later on, hindi nyo na masusuot yan, pangit na. No? And then, halimbawa, kung may picture kayo ngayon, di ba? Picture kayo, itago nyo kahit pangit. Kasi after 10 years, maging maganda na yan at pogi. Kumparar. No? Ako nagsisisi ako, pati tinatapon-tapon ko yung mga pangit kong, kailan naman ako naging gwapo, no? Pero, ayun, ang pogi mo pala. Ang pogi mo pala kumparar ngayon. Tingnan mo, so ipunin nyo yon. And then, the most important thing is, wala kang karga. Travel light ka kasi wala kang sama ng loob, wala kang galit. Ayun ang tandaan po natin. Wala kang gustong papahirapan at tanggap mo ang kahirapan mo rin, etc.
matanggap mo. So, ganun po yun, no? Oh. And then, ang gusto po natin mangyari rito ay kapag dala po natin si Kristo, kung saan po tayo. Kayo ba ay nakaano na, yung parang may na-convince na kayo na naging hindi dati Katoliko, tapos naging Catholic? May na-convince na kayo? Wala, no? Oh, pareho tayo. Bakit? Dahil sa pamumuhay po natin yan. Kuminsan walang naa-attract na pumasok sa seminaryo o kaya sa religious life dahil hindi nila tanggap. Kasi nga sa pamumuhay nila yan. Bakit si St. Francis, ang dami-daming pumupunta, sumasama sa kanya, no? Si Mother Teresa of Calcutta. Because of their lifestyle in life. Buhay po nila. Makikita kasi, sila ay napipreach pero very less lang. Ang makikita talaga ay yung sa buhay po nila. So that is our prayer. Na makikita po sa atin, sa buhay po natin, no? Kung ano yung, kasi mas madali yon na akitin yung iba kung naisa sa buhay po natin yung dapat po natin, di ba? Naisa sa buhay. Okay? Alright. So sa araw na ito, may natutunan kayong dalawa, ha? Ano yon? Number 1, kita nyo, ako lang pala nakakaalam ng sinasabi ko. Oh. Number 1, accept who you are. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Okay? Accept lang. And then, second is, be contented of what you have. Kung ano lang meron ka, pagpasalamatan mo sa Panginoon Diyos at pagigihin mo lang at yun lang. No? And enjoy. Enjoy lang talaga. Okay? So, bawal na kasimangot dito, ha? Alright. Pero kasimangot na kayo. No? Alam ko, no? Na basta, no? Kasi masama na yung tingin nyo sa akin, so tapusin ko na ito. No? Kung kanina pa kayo masama dyan tingin, no? Alright. So, tapos na ako, ha? Tumayo na kayo, tapos na nga eh. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako O sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya, may sa buhay po natin ito at may bahagi sa kapwa. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono upang masigasig nilang maipalaganap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay, at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay
na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, tingin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami na lakas na makasunod sa iyong kalooban. Bitbitin mo naman ang aming mga samo. Hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Ito yung pagpaghain natin, kalunan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mandalangin tayo, ang maraming lumikha, tukayin mo ang mga alay ng iyong sumasambong sambayanan at tangkapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga mananalig na tunay sa Panginoon Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manayong kapangyarihan tunay ang marapat na kayo aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ay iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinuna sa sangkatauhan, ay Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagas sa amin ng katiyakang nakakalaang
mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa na Anghel, sisiawit ang papuri siya walang hupay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakailaan. Magsiluhod po tayo. Ama namin banal, ikaw ang bungkal na tanang kabanalan kaysa pagitan ng Espiritu. Kayo mong banal na makaloob na ito upang para sa aming katawan at tugon ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisat ko sa loob na may handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghahati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad ng wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, tabagot walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, pagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin, abistyo ating pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay muli pagkabuhay ng anak, kaya itinilay ng sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis sa kakalunang kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan tungod ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahan laganap sa mga daigdig. Puso kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, Virgilio naming Obispo, ang tanang kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay. Pag-asang muli sila mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagintapanin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na mamuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa karangal mo sa magitan ng anak namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos o ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At ngayon sa gawili ng galing na utos turo ng Diyos, ipahig natin na lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantala ang pinadabigan, ang dahiling araw papaya at paligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinasabi ko sa iyo, Apostol, kapayapaan, iwan ko sa inyo. Aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayo sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, nagbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to Peace be with everyone. you Peace po. to you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-alis sa salan sa liputan. Mapapal tayo niyahan sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayong katawan dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po tayo. Ama namin papangahal, kaming mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang kadagdagan o karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo muna po tayo para sa ilang mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Ben Roquero, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo po, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At sa darating po na Miyerkules, magkakaroon po ng chapel mass ang Santa Teresa ng Calcutta sa Bougainvillea. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Magsitayo po tayo. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang igagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpadama niya sa inyo na pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganahin nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ating misa, may tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless po.